Basketball lovers, good day para sa inyong PBA at Asian Games update sa laban ng Gilas Pilipinas at ng China sa kanilang semifinal matchup. Sa first half, lumamang ng 20-18 points ang China, dahilan para mahirapan makapag-execute ang Gilas Pilipinas. Pero pagdating ng third quarter hanggang fourth quarter, unti-unti nang uminit si Justin Brownlee at sa huling minuto or sa huling segundo ay pumukol si Justin Brownlee ng isang 3-point big shot na kung saan dahilan para ikalamang ng Gilas Pilipinas sa score na 77-76. Nanalo nga ang Gilas Pilipinas at merong tsansa makakuha ng ginto para sa Asian Games. Maraming pinaiyak si Justin Brownlee na mga incheck, dahilan para sa kabiguan nilang makapasok sa finals or sa gold matchup versus sa Jordan. Samantala, si Dave Marcelo, matapos nga ilagay at i-trade ng tropang giga papunta sa Rain or Shine Elasto Painters, agad-agad pinakawala na ito ng Rain or Shine Elasto Painters at ngayon isa na itong free agent. Ibig sabihin, malaya na siya makapaglaro at makapag-insayo sa iba't ibang team sa PBA. At alam naman natin kung saan talaga ang destinasyon ni Dave Marcelo. Ito ay ang NLEX Road Warriors, na kung saan ang NLEX Road Warriors, ang kanilang head coach sa si Frank Lim ay ang dating coach ni Dave Marcelo na matagal na siyang gustong kunin sa tropang giga. Kanya lang hindi pumapayag si Coach Chat Reyes at ang management ng tropang giga. Pero this time ay malaki ang posibilidad na pumirma ito ng contract extension at sumama sa kanilang final roster sa paparating na Commissioner's Cup. Inaasahan malaking maitutulong ni Dave Marcelo para sa NLEX Road Warriors. Samantala, ang Blackwater bossing big man na si Troy Rosario ay sa mga susunod na buwan ay papasukin na ang free agent market. Ibig sabihin, malaya na rin itong makakapaghanap ng kanyang team na posibleng paglaruan sa paparating o sa mga susunod na konferensya sa PBA. At isa nga sa mga posibleng ligawan o nanliligaw na team sa kanya ay ang San Miguel Vermen, na kung saan badly needed ng isang big man na merong outside shooting at defending ability at sa kanyang kakayahan na hindi matatawaran. Malaki ang may tutulong ni Troy Rosario sa SNB kung sakaling dito ito gustong manatili at magretiro. At the same time, ayon sa ating insider, malaki ang ino-offer ng management ng SNB para sa paglipat ni Troy Rosario. At ito rin ang pinag-iisipan daw ngayon ni Troy Rosario dahil ilang taon na lang itong mamamalagi sa PBA dahil sa taas at bilis ng transition ng mga players at sa kakulangan ng team. Kaya naman malaki ang posibilidad na anytime or 2 or 3 taon ay posible na rin magretiro si Troy Rosario sa PBA. At ngayon pa lang ay pinaghahandaan niya na ang malaking posibilidad na yon. Kaya naman gusto niya mapunta sa contender na team at kumuha ng kampyonato bago pa ito magretiro. Ano sa tingin nyo? Panahon na nga ba para lumipat na sa SMC team si Troy Rosario at malaking posibilidad na makabalik ito sa Gilas Pilipinas? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Sports Ball Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Criston Mariscal, JC Cabajes, Ronald Gato, Michelle Gore, Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ronald Bersobidad, Anthony Laquialon, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite at si Mr. Julius Roche. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Paki-like, paki-follow, paki-share, ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling pintuhan, maraming salamat po.